Hello. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Ay, sorry ah. Right back at it again with another content. Tatalakayin natin ang tungkol dito sa nagbabiral sa social media, mga ka-plastic. Na kung saan binago yung street sign sa Makati. At yung hill puyat ay ginawang hill tulog. Ano ba naman trip ng gobyerno, no? Sa dinami-dami mga proyekto na pwedeng pagandahin o paunahin. Ang inuna pa talaga yung street sign. Kasi si Hill Puyat ay isang politiko sa siyang senador, mga ka-plastic. Hindi po siya parang pangalan lang na pangkaraniwan. Hindi po siya term lang. Sa siyang politiko ng mga 1980s, 1970s, late 70s, early 80s, siya po ay naging senador, mga ka-plastic. So, panoorin natin yung history kung sino ba si Hill Puyat, mga ka-plastic. Kapatid, dumaan na ba kayo sa Hill Puyat Avenue sa Makati? Viral ito ngayon dahil pinalitan ito ng Hill Tulog Road sign na ikinadismaya ni Makati City Mayor Abby Binay. Pero sino nga ba si Hill Puyat at bakit sa kanya ipinangalan ang lugar na ito sa Makati? Si Hill Puyat ay isang politiko sa Pilipinas na naglingkod bilang senador mula 1951 at naging Senate President mula 1967 hanggang 1972. Naitalaga siya bilang Dean ng College of Business Administration sa University of the Philippines. Business ad po siya sa beauty, mga ka-plastic. Siya ay Dean, mga ka-plastic. Siya lang naman ang senador. Noong Senate President, naging senador siya noong 1951 pala. And then naging Senate President po siya ng 1967 to 1972. Siya po si Hill Puyat. So, naabutan niya si McCoy, mga ka-plastic, sila kay si Marcos Sr., mga ka-plastic. Senate President mula 1967 hanggang 1972. Naitalaga siya bilang Dean ng College of Business Administration sa University of the Philippines noong siya ay 33 anyos pa lamang. Kaya naman siya ang kinilalang pinakabatang dean sa kasaysayan ng UP. Bilang isang mambabatas, nagdala si Senator Puyat ng mga pagbabago at inobasyon sa pamamahagi ng kontrobersyal na pondo para sa mga pampublikong gawain. Nang magretiro siya sa politika, itinuon niya ang sarili sa pagnenegosyo. Siya ang nagtatag ng Manila Banking Corporation na ngayon bahagi ng China Banking Corporation. Yan. Dating pangalan niya is Manila Bank, na ngayon naging China Bank. Siya rin palang may-ari niyan. Nagnegosyo siya at tumigil siya sa pagiging politiko. So napaka-unlad pala ng Pilipinas noon. Pero yun, nagawa niya magnegosyo ng bangko. Diba? Plastic. So napakatindi pala ni Hill Puyat. Isa sa mga pinakamatandang savings bank sa bansa noong 1961. Pumanong siya noong March 23, 1980 at bilang pagkilala kay Senator Puyat, ipinangalan sa kanya ang dating Buendia Avenue sa Pasay City at Makati City noong November 1982 sa bisa ng Batas Pambansa bilang 312 para maging updated sa mga trend. Yun nga, no? Nawala yung Buendia Avenue. Dati nadidinig ko yun. Yan, wala na. Yun pala ang pinalit. Hill Puyat. So, panoorin natin yung Hill Tulog Balita. So, with a publicity stunt gone wrong, Makati Mayor Abby Binay condemned a health and wellness product for changing a street sign without her permission. She was referring to the renaming of Hill Puyat Avenue to Hill Tulog Avenue. The company behind it was promoting their melatonin supplements. While some commuters were amused by this, Mayor Binay said this is a disrespect to the family of the late Senate President Hill Puyat. She also said that the company did not reach her office for their advertising campaign. Advertising campaign. Ginawa pa ng advertising campaign tong si Hill Puyat, ginawang Hill
tulog. Kasi nga para daw sa wellness o healthiest na pamamahing. Diba? Napaka-nonsense eh. Bali, binastos mo yung pangalan ng isang politiko na tinuturing na isang alamat. Kaya siya nilagay sa isang street sign, mga ka-plastic. Tapos ganyan gagawin. Ginawa niya memes, yung Hilpuyat Avenue, mga ka-plastic. Nang nakita ko yan sa social media actually, it was circling around social media. Ang tawag dito, syempre may mga memes na natutuwa yung mga tao. Ano to, binago na, walang memo. Kala ko nga joke eh. Oo, tapos yung pala, Kala ko wala. marketing Kala ko graphics. Wow, no? Lakas ng loob nila magpalit ng street name. Yes. Without the permission. Is this Nakakatuwa sa umpisa pero pag malaman mo pa yung story behind it. I mean kung marketing campaign na pag-uusapan, okay. Kasi 'di ba, wellness brand ito. Is it the actual sign sa Hilpuyat mismo? Yun daw eh. Oo, The actual sign sa Hilpuyat pinalitan? So, yun naman talaga. Medyo off naman talaga yun. Di ba? Kung tutuusin. Wow. Kasi, if you're going to do that, you have to ask the permission of the LGU. Tama. Hindi pwede Could you imagine kung yung EDSA sign palitan ko, lagay ko ng Diego Avenue? Walang paalam. Marketing campaign ko lang para sa branch. Di ba? Kabastusan yun, di ba mga ka-plastic, hindi mo nare-respeto. Ang gobyerno na mismo yung naglagay ng street sign tapos papalitan mo ng ibang term. Ginawa mong pagod yung tao. Diba? Marketing campaign daw. Hindi totoo yun. Alam mo naman mga negosyante kasi kung anong pumapasok sa utak eh. Kapag-tripan lang, diba? Branch Avenue. Branch Avenue. Hindi yun po pwede. So, kaya I think it's just understandable kung medyo nagalit nga ito si Mayor Binay dahil nga dito sa pagpapalit ng street name, no? At she calls it nga disrespect sa ating late Senate President. Hilpuyat Avenue, in a prominent family yan na Yes. nagsilbi sa Pilipinas. So, could you imagine, malaman mo yung apelido ng magulang mo, lolo mo, whatever, pinalitan na naman ng paalam. Tsaka hindi naman in honor eh. It's parang Hilpuyat, Hiltulog. Kasi napuyat ka, tulog ka. Tapos wellness brand nga Nilatulog. para makapagpatulog sa'yo. So, yun nga sinasabi ko sa umpisa, parang, ay, okay ang galing nang naisip nila. Yung pala, hindi naman pala nagpaalam. But you have to give it to them. Maganda yung Creative siya. creative, but of course, everything has to be, you have to follow the law and the rules. Paalam kayo. Paalam. Mag-post ka lang ng simple billboard eh. May permit, di ba? May mga papeles na pipirmahan. Exactly. Hindi ko alam kung makakasuhan po yung gumawa niyan. Kasi siyempre, gobyerno naglagay ng street sign tapos bababuin mo. So, ayoko na lang din talakayin pa ng masyado at wala akong masyadong explanation. Medyo napaka weird kasi yung mga ganitong issue na dapat hindi na ginagawan pa ng mga konteksto kung paano nangyari yun. So hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sur. Nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Okay. What's up mga ka-plastic? And this is Cambid Commentary Video ng Video Live Stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.